ngayon pinag-uusapan ng desisyon ng Korte Suprema na tuluyang pawalapisang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga dismayado sa desisyon, si Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, bakit dismayado si SP Soto sa desisyon ng Korte Suprema? Pinahirap daw kasi at binago ang proseso ng impeachment base sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, quote ha, tila ba naging impossible dream na raw yung impeachment process dito sa loob ng ating bansa. Kung pagbabasehan kasi itong final decision, itong recent decision ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, nagdagdag sila ng tila ba mga kondisyones para masabi na constitutional ang isang impeachment complaint. At dahil nga nagdagdag sila, ang pananaw dyan ni Senate President Soto, tila ba na bago yung ilang probisyon ng saligang batas na tumutukoy sa impeachment process. At yan yung pinalaga ng leader ng Senado. Tahasang sinabi ni Senate President Soto na walang kapangyarihan at walang otoridad yung mga maestrado na baguhin anumang probisyon sa loob ng saligang batas kahit pa yan yung parang effect lang nung kanilang desisyon dito sa impeachment process. Ang tanging may kapangyarihan na mag-amyenda ng konstitusyon ay ang mga miyembro ng Kongreso. Kaya ang sinasabi ni Senate President Soto, aba kung ganyan lang ang nangyayari, ituloy na lang talaga yung pag-amyenda ng konstitusyon. Kaya kung dati ayaw daw niya yung charter change, ngayon bukas na raw siya na suportahan yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Impeachment now is an impossible thing. It's very disappointing. Anong masasabi niyo dyan? I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. Sinasabi ni Ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan o ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. I will not push, I will support. At may specifically yung hindi nagustuhan ni Senator Soto kasi ang sinasabi niya, tsa-tsa, parang tatalo na agad doon. Pero 'di ba sa isang banda, kung ayaw nung top level ng mga politiko dito sa isang nakaupo, madali nilang pa-impeach kasi magkasama-sama lang sila eh. So, ang takbuhan naman, Supreme Court. 'Di ba parang ano ba talaga yung gusto nila mangyari? Ano yung specifically hindi niya nagustuhan dito? Medyo marami-rami, Jiggy ha. Bagamat aminado, Senate President Soto, hindi niya pa nababasa yung buong desisyon ng Korte Suprema. Snippets of it lang. Pero, for example, bigyan kita ng halimbawa, Jiggy ha, isa sa mga inaayawan ni Senate President Tito Soto, yung sinabi doon sa desisyon na dapat sa draft impeachment complaint pa lang na ihahain sa Kamara, meron ng kalakip na mga ebidensya. At yung mga ebidensya na yan, Jiggy, dapat daw sapat para sabihing may basihan yung impeachment complaint. So, pangatlo, dapat daw mapamudmod yung mga ebidensya, dokumento at impeachment complaint na yan sa lahat ng miyembro ng Kamara bago pa sila magbotohan. So, dyan pa lang, sinasabi na ni Senate President Soto, hindi ba sobrang hirap nang iusad ng impeachment complaint dahil dyan sa mga dagdag na mga requirements o requisitos na yan. Kaya hindi raw niya maiwasan isipin na baka may ibang agenda yung mga maestrado kung bakit ganito yung gawi nung kanilang desisyon kaugnay sa impeachment process. Tatandaan natin, kabilang sa mga pwedeng ma-impeach ay mga maestrado. Baka daw makinabang, may tanong sa kanya, pwede bang makinabang yung mga maestrado sa mas mahirap na impeachment process para mas mahirap din silang ipa-impeach? Narito ang pahayag ni Senate President Tito Soto. Mahirap pagbintang, pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. My thinking would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. May anong pananaw ng ibang mga senador tungkol sa usaping ito?
Para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat igalang itong naging desisyon ng Korte Suprema. Agree man sila o hindi, dapat irespeto. Ano man yung huling, kumbaga, last say ng SC dito. Sinasabi nga ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi sila tinawag na gods of Patri Faura for nothing. Para naman kay Senator Amy Marcos, na alam naman natin, kaalyado ni VP Sara Duterte, sinasabi niya, tagumpay ng rule of law itong recent SC decision na ito. Patunay lang daw, gaano man makapangyarihan ang nasa likod ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi sila above sa Constitution. At bagamat wala na nga daw shortcut sa pagpa-file ng impeachment complaint, nasisiguro din daw ng senadora na by February 6, merong magpa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil yan yung pagtatapos ng 1-year bar rule. So yan muna ang latest, Jiggy. Balik Yan sa'yo. muna update ko sa Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center.